Alright guys, good evening everyone and welcome to our post-match press conference. Congratulations to the De La Salle Lady Spikers for beating the Adamson Lady Falcons in 4 sets. The Lady Spikers are now at 8-0. You have Coach Noel Orculio, Amy Provido, and Angel Canino. Coach, congratulations for this victory. Medyo yung naulila kayo sa blocking kanina, 3 blocks lang kayo nung after first 3 sets at nakakuha kayo ng 6 in the fourth. So ano masabi niyo, gumana ulit yung blockings nyo para ma-frustrate nyo ang Lady Falcons? What can you say? Well, actually, yun nga, yung nung pinaalala namin nung kanina nung first 3 sets, yung blocking namin nawalang bigla. So baga parang na disorganize, hindi naka-establish yung blocking nila. So thankful nung fourth set gumana, at least bumalik yung blocking nila. Thankfully, like kay M, crucial yung mga block na nagawa niya. And yung isa yung kay Shabana, sobrang mga crucial yung blocking na nangyari kanina. So ayun, maraming salamat nakuha namin, and thankful din kami doon sa mga bata, hindi binitawan yung laro. Thank you so much to Amy. You have 5 of DLSU's 9 blocks, 12 of 19 attacks, 1 service ace, and 3 digs. So what can you say na yung nga, although medyo napuprostrate kayo sa blocking kanina, gumana kayo ulit sa floor. Port, what can you say? It was really a tough game. Grabe, nilaban din talaga namin. Yun nga, thankful ako kasi nakatulong ako sa team, and yun din talaga yung role ko kasi as a senior, I really need to step up for the team. So, yun, nilaban namin, and overall, team effort talaga yung reason kung ba't namin nakuha yung panalo. Thank you so much. Finally, to Angel, 20 of 39 attacks, 1 service ace, and 15 excellent perceptions. So, napalaban kayo ulit sa Adamson. Although 4 sets, pero it's a very tough game. Your thoughts about it? Talagang pinusuan din ng team. And high praises doon sa mga bata. Talaga sa team. Kasi bawat isa talaga willing to contribute. And pinusuan din ng bawat isa din talaga para matapos yung game. And of course, yung Adamson, talagang maganda yung nilaban nila ngayon. Maganda yung pinakita nila ngayon. And as a team effort, as in makikita mo talaga na gusto din talaga nilang manalo. Of course, madami pa kaming mga mali na nangyari sa loob ng court. Yun nga, very visible yung hindi kami organized sa blockings, and medyo alog din kami sa depensa, kaya medyo nawala kami nung second set. And ayun, thankfully lahat ng mga skills na meron kami, and siguro yung mindset na meron kami nung fourth set, andun. Kaya siguro nanalo kami. Kaya, yun, thankful kami. Okay, the floor is open for questions. Coach, granted na may mga kinailangan kayong i-adjust sa skills dun sa first few sets, pero siguro yung character na lang po ng team. Ano po yung nakikita nyo at this point in the season na iba maybe from yung team last year na kaya din nakakapitan po yung mga ganitong klaseng laro, especially in that fourth set? Well, siguro ito yung isang resulta ng off-season training namin. Siguro natuto sila from last year kung paanong kumapit, kung paanong lumaban. At the same time, medyo dahil nga since wala kaming talo, parang ano sa kanila na pressure sila na wag matalo. Which is yun yung pinaalala namin. Maglaro lang kayo ng relax. Wag niyong pressure ng sarili nyo. Wag niyo isipin na wala tayong talo. Kaya ilaro nyo lang kung ano yung meron tayo. So yun lang. Yung experience na gain nila sa training camp, sa off-season, siguro dala-dala nila ngayon. Kung bakit kumakapit sila, kahit lamang ang kalaban, pinipilit nilang igapang na para manalo. So, yung puso nandoon.
at saka yung tiyaga. Angel, yung isang moment nung set 4 nung nakipag-usap ka, medyo matagal din sa referee, and then after that parang doon din nag-start magbago yung timpla nung laro for Lasal. Siguro ano na lang din yung sinasabi mo sa teammates mo nung nag-huddle kayo after, especially nung yung medyo na-involved na rin yung crowd nung nangyari yun. Siguro ni-remind ko lang yung mga teammates ko sa loob ng court na mag-focus lang sa loob ng court. And gawin lang ko anong kailangan gawin. Hayaan ko ang anong nangyayari sa loob ng court. And nung nag-time out, sinabihan ko sila na puso lang. Wala nang iba. Mananalo tayo kung may puso tayo. Sinabihan ko din sila na kailangan na natin gumising. Kailangan din talaga namin na lumaban para ipakita sa mga tao na kaya din namin manalo ngayon. Na kahit ganun yung standing namin, kaya pa rin namin ilagay yung sarili namin doon sa standard na yun. Hi coach, and also to the players then. You've talked about yung standing nyo, undefeated nga kayo. Given that, how much do you welcome yung games na ganito? Like with Adamson, first round 5 sets, this round 4 sets, pero talagang pinush kayo. How much do you welcome yung ganitong challenges para maipakita sa inyo what you still need to work on and what you need to improve? Well, siguro nga test of character tong mga gantong nangyayaring laban eh. Dito namin nakikita ko ano yung mga natutunan nila through our off-season training to our camp. Siguro yun nga yung character nila na ilalabas nila dito. Nakukuha na gagawa nilang ilabas ko ano meron sila, ko ano yung mga na gain nilang experience doon sa off-season. So although nanalo pero masama yung laro, pero a win is a win pa rin talaga. Kailangan lang talagang trabahuhin namin kung ano pa yung mga pagkukulang namin, kung ano yung mga dapat i-adjust. Same question to the players. For me naman, coming into this second round, lagi kaming sinasabihan ng coaches na to not be complacent talaga. Kasi kahit yun nga, na-sweep namin yung first round, pero dito talaga kasi sa second round, makikita yung totoong laban. Kasi nagbabasahan na yung mga teams, yun nga, nag-a-adjust na din sa bawat isa. And makikita din talaga kanina nga, yun nga, na nahirapan din kami sa Adamson kasi nilaban din talaga nila. Yun, pero thankful kami na nakuha namin yung panalo. And dito din sa second round, mas matitest pa kami, bawat isa, yung characters ng team, yung mental toughness. Yun, kailangan namin paghandaan. To Amy, season best performance nga for you. Gaano kalaking confidence boost na to heading to yung future games sa second round, tas lalo pa next game nyo, UST. Maraming formidable middle blockers din doon. Gaano kalaking confidence boost na lang to para sa'yo? Ako naman as first middle, syempre, ate nila ako. I really need to step up for them, for the team. Kailangan kong ipakita sa kanila na nandito ako para sa kanila, na maaasahan nila ako. So, yung panalo na to, confidence booster siya, and yun nga, pagpapatuloy ko pa, marami pa akong kailangan i-improve sa sarili ko din. Alam ko yun. And alam ko naman na nandyan lang din yung mga batchmates ko para sa akin. So, yun. Angel, yung na next game nyo is against UST. Unbeaten pa yun, pero what are the things to improve on and work on, especially against a UST team na medyo peaking na sila at the right time din. So what are your thoughts on facing UST this Wednesday? Kami siguro will focus na lang dun sa kung anong mga nakita namin mali sa game na to and kung anong kailangan gawin na in-game adjustment against UST. And syempre siguro, of course, yung blocking namin. Kailangan talaga kami mag-focus dun sa blocking, sa depensa, and of course, sa service. And, ayun lang naman. Yung mga in-game adjustments lang namin against USD, yun yung kailangan namin gawin. And, of course, mag-focus kasi, syempre, another game na naman yun. Lastly to coach, ito nga, USD next match nyo, you know, although it's a straight sets win, pero napapalabang kayo doon. Your thoughts? Well, hindi namin na straight set namin sila. Sabi nga ni Amy, second round to, yung first round talagang
pinag-aaralan talaga nila kami. Ito na yung totoong laban, second round. Naka-adjust na lahat ng team. Nakita na lahat kung ano yung mga weaknesses, kung ano yung strengths ng bawat team. So, kung ano man yung adjustment na gagawin namin, kung ano man adjustment na gagawin ng UST, siguro iwo-work na lang namin yun. Congratulations, Amy, Coach Noel, and Angel. See you sa next match and stay healthy, guys. Thank you. Bigla naging hapunes. Thank you po. Thank you. Thank you.